Nakataas naman ang wind signal number 4 ngayon sa ilang lugar sa Cagayan dahil sa bagyong Ophel. Update tayo sa sitwasyon doon sa unang balita live. Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Jasmine? Ivan, sa mga oras nga na ito ay ramdam na ang epekto ng bagyong Ophel dito sa bayan ng Santa Ana sa probinsya ng Cagayan. Malakas na ang hangin at mataas na rin ang alon sa baybayin. Tila nilukot na papel ang mga yero sa bubong ng bahay ni Aling Mayet matapos maranasan ang bagsik ng bagyong Marce sa barangay Palawig, Santa Ana, Cagayan. Halos umabot din sa 4 na dalampakan ng buhangin na padpad sa kanilang bahay dahil sa bagyong Marce. Maging ang loob ng bahay, napasok din ng buhangin. At ngayong may bantang bagyong Ophel, pansamantala silang tumutuloy sa bahay ng kanyang biyenan. Hindi ko alam kung paano kasi hindi pa naayos yung bahay namin, tapos may parating na naman na bagyo. Malaking tali naman ang ginamit na panali sa mga bubong at iba pang bahagi ng bahay ni Aling Sabina. Noong nanalasa kasi ang bagyong Marce, ay gumuho ang katabing bodega na naglalaman ng mga scrap. Lumilipad po kasi ng mga yero po, ma'am, kasi malakas talaga po ng hangin dito. Kanya-kanyang paghahanda ang mga Cagayano sa posibleng epekto ng bagyong Ophel. Sa Tuguegarao City, hindi na muna pababalikin sa kanilang mga bahay ang mga evacuee para matiyak ang kanilang kaligtasan sa paghagupit ng bagyong Ophel sa probinsya. Kawawa naman sila. Biruin mo yung pagod na maghakot, tapos yung siyempre puyat. So we decided na hindi muna, saka yun naman ang sabi ni Mayora. Nanatiling naka-alerto ang otoridad sa probinsya ng Cagayan. Nanatiling nakaposisyon ang mga rescuer sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Pinag-iingat ng mga residente sa coastal barangay sa banta ng storm surge. Ipinag-utos na rin simula pa kahapon ang preemptive evacuation sa probinsya. Ivan, sa ngayon puspusan ang ginagawang pag-iikot ng otoridad sa mga coastal barangay dito sa bayan ng Santa Ana. Inaabisuhan yung mga residente na lumikas na ngayong umaga. Ivan? Jasmine, nagkasunod-sunod yung mga bagyo na tumatama dyan sa Cagayan. Kumusta ba ang kondisyon ng mga tao dyan sa mga evacuation center? Marami na ba nagkakasakit sa kanila? Pati ikaw, yung boses mo, napansin ko parang medyo namamaos ka na rin. Alam mo, Ivan, sa ating pagtatanong sa mga residente dahil sa loob lamang ng 2 linggo ay halos 3 times silang nagpabalik-balik sa evacuation center. Ramdam natin yung pagod nila. Actually, yung ilan sa kanila talagang sinasabi na paulit-ulit na lang yung ginagawa nilang pagpunta sa evacuation center, pag-uwi sa kanilang bahay at pagpunta muli sa evacuation center. Maayos naman yung kanilang kalagayan dahil tuloy-tuloy naman yung binibigay na food packs ng iba't ibang mga local government unit, ganun din ng DSWD. Pero sa ngayon, Ivan, ang hiling nila ay sana mabigyan sila ng mga hot meals, especially kapag nasa loob na ng evacuation center. Better daw na hot meals na lamang yung ibigay sa kanila dahil pahirapan na yung pagluluto sa loob ng evacuation center. May mga nagkakasakit din, Ivan, simpleng ubo at sipon, pero meron namang mga naka-standby na mga health personnel sa loob ng evacuation center. So merong agaran na tumitingin doon sa mga residenteng nagkakasakit na bunsod ng pabalik-balik sa evacuation center dahil sa sunod-sunod na bagyo, Ivana. Ingat at kapit, Cagayan. Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV.